Ang sa akin lang ha, there will be a constitutional crisis pagdating dyan sa Senado. Kasi ang Senate President hindi naman talaga napalitan. Tapos ang pro tempore, hindi naman sakop ata halos lahat ng kapangyarihan ng isang pro tempore, yung kapangyarihan ng isang Senate President. Well, pag-usapan natin yan. Ganito yun, magkakaroon pa dyan ng legal battles. Kasi yung pro tempore, pwede ngang i-elect ng 12. Pero considering talagang dapat 13 din ang mag-elect sa kanya as a pro tempore. Kasi it should be elected by the majority. Nag-assume lang sila na sila na yung majority. So magkakaroon ng legal battle. So pwedeng idaan sa Supreme Court yan. So eto mangyayari. Hindi naman kasi lahat ng kapangyarihan ng isang pro tempore pwedeng nilang gamitin kasi ang kapangyarihan ng presidente pa rin ang mananaig kaysa dyan sa pro tempore kasi replacement lang naman siya kapag busy ang president. So anong nangyari? Bakit nila na-replace yung mga committee? So ibinalik nila yung dating Blue Ribbon, which is illegal kasi ang may kapangyarihan lang talaga na mag-place o maglagay ng mga committee is the president itself, hindi yung pro tempore lang na acting president kasi nga acting president lang naman siya. So, magkakaroon ngayon ng legal dispute yan pagdating sa Senado. So, hindi tayo, unless na lang kung ganito mangyari, unless na lang kung mabuo talaga nila yung 13, tapos i-declared nilang, bakante lahat ng space o tsaka lahat ng mga committee, yun pwede. Kaso hindi naman nila magagawa yun kasi 12 lang sila. So, paano nila i-declare na bakante lahat ng committee? So, magkakaroon talaga ng problema sa Senado. Yan ang panonoorin natin, yan ang susundan natin, at yan, dyan marami tayong matututunan. So, paano mangyayari bukas kung sakasakali magpasukan nga sila? Di uupo pa rin sa podium si Senator Cayetano kasi siya pa rin naman president, di ba? Tapos, ewan ko kung anong gagawin ng mga sinasabi nilang kunwari sila ay majority na. Kiniklaim nila yun Kahit 12 lang sila. Ang nasa Constitution, 13 talaga. So, hindi natin masasabi. So, magpaplastikan sila doon, di ba? Tapos, gagawin pa rin nila kung ano yung dapat nilang gawin. Siguro yung mga agenda nila, ang hindi ko lang maintindihan kung mangyayari ba talaga bukas, yung sa Blue Ribbon Committee. Kasi basically, hindi pa na-dissolve ang committee kasi hindi naman nila na-elect na talagang matanggal na lahat ng mga committees. Kaya, ewan ko, ano mangyayari tomorrow? Tingnan natin ha. Exciting, gigising ako ng maaga para lang dyan. Kahit hindi pa ako natutulog kasi may trabaho ako sa gabi, pero gigising talaga ako ng maaga para makapag-report ako sa inyo. Okay guys, check nyo to Ito talaga Minsan, nakakaloka din talaga yung mga galawan nila, no? Kaninang umaga pala, nag-distribute na ng letter si President Cayetano sa lahat ng senador. Ang sabi dyan, the former Senate Secretary Jose Luis Montales distributed a letter to senators at the plenary hall earlier showing that Senator Alan Peter Cayetano had declared a sine die adjournment of the Senate. Diyos ko, kaya naman pala hindi siya nagro-roll call. Kasi nga, nag-declare ng sine die. But anyway, ano ba ibig sabihin ng sine die na yan? Ito siya ha, tignan natin. So, ibig sabihin pala ng sine die, it's a Latin phrase that transfer to without a day. Ibig sabihin, baliwala yung session kanina. In legal and legislative context, it means that a meeting, court case, or legislative session had been adjourned. From the start pala, adjourned na. So, ano mangyayari? Bakit nangyari pa rin yung papunta ni Chis Escudero? Bakit pa rin sila nagpasumpa-sumpa doon dyan kay Win Gatchalian? Adjourn naman pala ng maaga pa. So, paano yan? So, magkakaroon ulit ito ng panibagong public discourse at saka magkakaroon ito ng legal battle pagdating sa gantong sitwasyon. So, tingnan natin ulit bukas ha. Ay, nako. So, basically pala, lahat ng nangyari kanina is talagang illegal. Nada. Talagang pinilit lang nila kasi mga illegalista sila na gustong-gusto lang maibalik ang sarili nila sa kanilang mga posisyon. Ay, nako. Bakit magatakot kayo sa Blue Ribbon?